Hi everyone, you're just in time, and this is a comeback episode of one of my previous segments in my channel, which is the Justin Reviews It. And for today's video, we will be reviewing one of the MMFF entries for this year, and the breadwinner is starring Vice Ganda, Miss Eugene Domingo, and it's directed by Direk Jun Robles Lana under Idea First and Star Cinema. Guys, this is a disclaimer lang. I might be saying some spoilers, and kung ayaw nyo pong ma-spoil, you can skip this video muna and come back na lang siguro after nyo mapanood din yung pelikula. Just to avoid yung spoilers, and siguro after na lang tayo mag-compare ng notes. Because honestly, I will jot down notes. Ayan. So that I'll know what to say dito sa aking review. So before I proceed muna, I'll give a little glimpse of what it was like before I entered the cinema, kung ano yung crowd siguro. And after nung mismong pelikula, nung pagkalabas ko, honestly, medyo konti yung crowd. It's less than what I expected. Well, nanood kasi ako ng 10:40 today, December 25, and siguro wala pa masyadong tao nun. Medyo maulan din sa labas, kaya wala pa siguro pupunta sa mga malls. Siguro sa loob na cinema, nasa 60 to 75% yung occupied na seats. Not what I expected, pero siguro mahal din kasi yung sine ngayon talaga. And medyo maulan nga, katulad ng mga sinabi ko. Ito naman yung mismong pagkalabas na namin sa cinema. Nakita nyo, medyo mas madami na yung tao. Quick lang yung mga videos ko kasi nahiya ako mag-video. Short crowd estimate lang. What I first observed dito sa pelikula na to ay talagang ibang-iba siya sa mga previous films ni Vice Ganda. Because here, it was directed by Direk Jun Robles Lana, and yung color gradient niya, very different from the previous films ni Vice. Because pinapakita sa atin na talagang drama siya. Na bluish yung kanyang color grading, na different from the vibrant colors ng mga comedy films ni Vice. Although, sinasabi nila na comedy film din to, pero ang talagang bentahe niya is yung drama siya, diba? Talagang drama to, and yun din yung in-expect ko coming into this film. And unang-una pa lang naman, napakita na rin talaga nila na talagang drama siya. At the start of the film, pinakita agad yung backstory ng pagiging breadwinner niya, kung ilan man yung tinatrabaho niya para lang makapagpadala sa Pilipinas, sa pamilya niya, para makapagpagawa ng bahay. Honestly, yung first part ng pelikula, doon ako pinaka-natawa. Doon ako, although serious yung acting nila, pero ang benta lang din talaga sa akin, yung trio ni Petit, ni Lassie, and ni Vice. Anything na Vice Ganda tsaka Petit, tawan-tawa din talaga ako. Favorite ko yung tandem nila actually. So doon ko rin naramdaman, una pa lang, na okay itong depiction nila ng pagiging drama na to, pero nakakatawa din at the same time. Although honestly, medyo naging dragging siya for me, yung pagiging comedy aspect ng pelikula. Doon sa kalagitnaan na. Yung pinapasok na yung mga disguises ni Vice para lang makaiwas siya doon sa fraud na ginawa nila, diba? Yun yung main story nung pelikula. Para sa akin, ang naging dating nun is parang naging filler siya. Parang hindi siya masyadong contributory dun sa pelikula, dun sa storyline. Although nakakatawa yung mga scenes nila individually, pero kung titingnan mo siya as a whole, kung para sa akin, kung nagko-contribute pa siya dun sa mismong storyline, parang hindi masyado. I wish na nag-stick lang din siya dun sa mismong story niya. Hindi ko lang masyado na-feel yung ganong inclusion. Dito ang daming issues na highlight, and knowing Vice Ganda, actually, admittedly, I'm a fan of Vice Ganda. Alam kong gusto niya yung bagay na ginagawa niya talagang contributory sa society. So, alam ko yung topic na to ay not just close to her heart, but is also being experienced by a lot of Filipinos, especially yung pagiging breadwinner. And I can say, talagang na-feel ko yung frustration ni Bambi dito sa pelikula due to the betrayal of her family. I felt it. Na-highlight siya enough for me to feel na talagang frustrated siya, na talagang feeling betrayed siya ng kanyang pamilya at the start of the film. Medyo nawala nga lang yung ganong feeling along the way, kasi nga parang ang daming pinasok na characters para maging comedy siya, which I didn't like honestly. Pero at the start, doon talaga ako medyo madaming naging emotions. Aside from pagiging breadwinner, in-highlight din dito yung pagkakaroon ng Alzheimer's na isang family member, pag-come out na isang
person. I know these things are very close to Vice Ganda, kaya talagang hinighlight din dito sa pelikula. Honestly, yung mga characters nila Maris, nila Kokoy, nabigyan din sila ng spotlight. Even Eugene Domingo, nabigyan sila ng enough time para mag-shine din dito sa pelikula. Although kila Jong, kila Miss Gladys, walang masyadong, parang sila yung masasabi ko talagang support lang dito sa pelikula na to. Although yung mga roles nila ay very important din dun sa mismong storyline. Dun sa bandang dulo naman ng pelikula, dun sa may bandang drama scene na, yung alam niyo yung sa Four Sisters and yun sa Seven Sundays, meron din silang ganong scene, yung talagang confrontation scenes ng buong pamilya. Yung bawat isa sa kanila may chance na magsalita. Doon ako medyo naiyak, medyo naantig. Kasi ang ganda nung monologue ni Vice doon sa first part especially. Talagang ina-explain niya yung hirap niya, yung dinanas niya din doon sa pamilya niya, yung betrayal. Talagang properly express niya in that monologue. However, medyo humaba lang ng very very light, na extend masyado, na parang naging preachy na siya in a way. Nagkaroon ako ng ganong feeling at the end. Ay, masyado nang humaba. Pwede na siya siguro siyang i-cut doon sa isang scene. Masyado na siya naging matalinhaga, honestly. Yung parang masyado na siyang naging ma-metaphor, ma-idiomatic expression. Pero mas nilimit siguro nung scriptwriter yung ganong mga idiomatic expression na. Di ko masabi ngayon kung ano yung mismo mga lines, pero yun yung nakuha ko eh. Meron ako natatandaan na mga sinasabi niya mga idiomatic expressions, mga metaphor na masyadong madami, na it would have felt more real kung less yung ganon and more on yung pagkaka-express niya nung kanyang frustration, feelings of betrayal, yung kanyang sadness, and even yung kanyang angst ay doon sa mas realistic na way. Hindi siya yung parang preachy na way. Although, as I said, maganda yung confrontation scene na yun. Nangilid yung luha ko dun sa scene na yun, honestly. Ang ganda ng mga points nila. Yung mother ko na kasama ko manood, mas uma-agree siya dun sa point ni Uge. Ako naman, mas naiintindihan ko naman yung point ni Vice dun sa monologue na yun. So, dun pa lang na-realize ko na, okay, meron pala din iba't ibang pagsasaydan yung mga tao dito sa situation nila. Hindi lang talaga lahat magiging in favor dito kay Vice, dun sa character ni Vice, hindi din lahat, di maiintindihan yung character ng mga kapatid niya, kung saan sila nanggagaling. Ang galing. Hindi siya one tone lang. Talagang parang may magdi-disagree, may mag-agree dun sa experiences nila. Which makes it more real, which makes it more of a life story than just acting, di ba? What I wish lang na they could have done more is ilagay sana nila yung mapa dun sa pelikula more. Nag-play lang yung mapa dun sa bandang dulo na lang ng pelikula. And I would have felt the story more kung meron silang a little bit of pasok nung music nung mapa. Ganun yung naramdaman ko sa Rewind nung pinanood namin sa sinihan. Kada scene, maraming pinapasok na kanta nung Rewind, nung ano nga kata yun? Basta yun, ng Ben and Ben. Tapos nararamdaman mo ulit yung lungkot. Hiling ko lang na sana mas nilagyan nila ng highlight din yung kanta na mapa. Hindi lang doon sa bandang dulo. Pwede yung kahit yung la tara tara, ilang sana nilagay nila. Yung parang nilapatan lang nila ng konting malungkot na tunog, siguro. Para mas maramdaman ko yung drama dun sa buong pelikula even. All in all, na-enjoy ko yung film. I liked that it was different from the previous films of Vice. I was hoping then actually na gumawa siya ng gantong pelikula, mag-draw away siya from her usual niche, her usual comedy films. Siyempre, mag-stick pa din siya sa comedy, pero yun nga, haluan niya ng something na magiging fruitful para sa mga manonood. Magiging hindi lang yung simpleng patawa lang, tapos lalabas lang kami ng sinihan na, ay, natatawa lang. Gusto ko yung meron ako napupulot na story, may napupulot ako na lesson, and dito, ganun naman yung mangyayari sa'yo. Kapupulutan mo siya ng mga lessons na very close to our hearts. We all know na yung Philippines is very family-oriented. So, my rating for this film is 7 out of 10. I believe na this is one of the best, if not the best, of Vice Ganda's films.
However, I still think na it could still be improved, especially with how they told the story. No question na dun sa mga artista na magagaling sila, honestly. Especially si Vice, sobrang galing niya din. Yung pagiging involved niya dun sa drama mismo na aspect ng pelikula ay maganda, ay magaling. Hindi ko na-expect na kaya niya rin yun. Di ba nga, sabi niya nga sa mga promo, nahirapan siya sa ganong aspect ng pelikula. Kaya niya kinailangan yung tulong nung mga dramatic actors para ma-support siya. I believe na kaya niya na gampanan yun. Walang question dun sa mga pag-arte nila. Dun lang mismo sa kung paano nilathala yung story siguro. Honestly, I would like it more if they stick with the drama and a little of just the comedy part. I believe paano yung atake nila during the first part of the film. Siguro mas okay na yun kaysa yung sa mga bandang disguises na nung mga characters, yung mga previous characters ni Vice. Doon na ako medyo hindi ko nagustuhan. Hopefully, maging stepping stone na to para mag-release pa siya ng mas makabuluhang mga pelikula. Yun lang. So, what do you guys think? Dito sa mga nakapanood na, ano ang inyong opinion dito sa pelikula? And do you agree with me? If not, comment below. And wag mo masyadong harsh, no? Kasi nag-exchange na tayo ng ideas dito. Definitely, this is worth watching. And I will try to watch other films after this. And I will give you my review of those films as well. Yun lang, guys. Thank you for watching. And don't forget to like this video, give this a thumbs up, and comment below your opinion. And subscribe to my channel and hit that notification bell for your future updates. And that's it for Just in Time, as it can also be your time. Bye-bye!